Before we start po, sino po dito yung nakakaalam sa game na for pictures, one word? Pakikulaan po yung nasa screen. Ayan, meron pong susugal, merong mahilig sa party, merong sasabong, at meron din pong nag-aaral ng salita natin, Panginoon. Sige po, sino po kaya makakakula? Wala po, ang answer po dyan ay lifestyle. Amen po. Nung di ba po tayo nakakilala sa ating Panginoong Yesu Cristo or sa ating Panginoong Yeshua Christ, iba-iba po ang ating mga lifestyle. Pero kung siguro po kung di po tayo believer, di pa po natin kilala ang ating Panginoon, nasa bahay lang po tayo. Pero nung nabago po na po ang ating lifestyle, nandito na po tayo sa bahay ng ating Panginoon upang i-worship siya sa ating every Sunday. Amen po. Lifestyle. When we have not received Yeshua Christ as our Lord and Savior, marahil iba po ang ating ginagawa ngayong linggo. Amen po. Pero nung nakilala natin ang Panginoon Yeshua Christ, tayo na bago, tayo na renewed. Ang ating buhay ay nagbago na. Hindi natin ginagawa. Tinalikuran na po natin ang ating mga ginagawa ng panahon na tayo po ay wala pa sa Kanya. So today po, ang lifestyle po natin should be worship. Next slide. Worship should be our lifestyle. Tanungin po natin ang ating sarili. Talaga bang worship po ang ating, do we really give importance to worship? Talaga po bang pinapalagahan natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Do we really give importance? Do we really worship Yahweh sa ating buhay? Sa next slide po. Kung talagang lifestyle ang worship ang ating lifestyle, binibigyan po natin ang importansya ang ating pagsamba sa ating Panginoong Yahweh, naiintindihan natin, we understand the importance of worship, then it will be put to a test. Kaya po, bibigyan po tayo ng test ng ating Panginoon. Testing po yun. Ano po kaya yung testing na yun? Gusto po ba natin ng testing? Ng test? Ayaw po natin ng test sa ating buhay, di ba po? Testing po tayo ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. Pero in life, din po, we do not want test. Ayaw po natin ng mga pagsubok, mga challenges sa ating buhay, din po. Pero saan man tayo makarating sa school, meron siyang midterm test, may mga final test, di ba po? Sa ospital, meron din mga medical test, exam, blood test. Kahit apply po tayo ng trabaho, meron po tayong mga test din po, skill test, di ba po? We cannot escape test, hindi po natin pwedeng tanggalin sa ating buhay ang mga test. Basahin po natin sa Genesis chapter 22. Matututunan po natin ang buhay ni Abraham sa kanya Isaac dyan. We will learn from them na ano po ang importance ng worship sa ating buhay. At it will be put to a test po. Sabi dyan sa verse 1, Now it came to pass after these things that Yahweh tested Abraham and said to him, Abraham, isa po sa magandang katangian ng Panginoon ay yan po, kilala po niya tayo, bawat isa sa atin, by name, sa pangalan. Yan po. Yahweh tested Abraham and said to him, Here I am. Sabi ng Panginoon, nandito ako, bibigyan kita ng isang pagsubok. Maging mahirap itong pagsubok na ito. Sa buhay po kasi natin, marami po tayong test, amen po. Ayaw po natin ng test na tulad ng nangyari sa buhay ni Abraham. Pero wala po tayong magagawa. Dadaan po tayo sa mga circumstances ng ating buhay na pagdadaan po natin ito, whether we like it or not. Ayan. Sasalubungin pa natin yung mga problema na yan sa ating buhay dahil ito po ay binigay ng ating Panginoong Yeshua. Here's the test po kay Abraham sa next slide. Ayan, sayo dyan.
Ayan, sa Genesis 22 verse 2, Then Yahweh said, Take now your son, your only son, Isaac, nag-iisang anak mo si Isaac, whom you love, to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, which I tell you. Yeah, this is a test kay Abraham. Is worship really your lifestyle? Sabi sa next slide. Yeah. Is really worship your lifestyle? Yan ang pag-aaralan po natin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Ipawag po natin ang ating mga ulo. Tayo manalangin. Yeshua Christ, maraming po salamat sa wonderful morning, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Tulungan niyo po kami na maintindihan po namin ang inyong mensahe sa araw na ito upang mabago po ang aming buhay to become a better person. Sinasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan, kayo po ang siyang nabigay sa amin ng kalinawan, nourishment sa aming mga kaluluwa. We accept your word as we pray in Yeshua's name. Amen. Ayan. Dahil worship po ang ating pag-aaralan sa oras na ito, nais ko pong sabihin sa inyo or intindihin natin kung anong sabi ng worship. Meaning ng worship sa Webster's Dictionary. Sabi po dyan, worship is an extravagant respect, admiration, or devotion towards a divine being or object of esteem. If I worship an object, kung sasamba po ko ng object, for example, itong mic na to, kung sasambahin ko itong mic na to, lugi ako kasi it will do a little to me. Diba po? Kung sasamba ako ng mga sikat, mga actor or actress, lugi ako kasi yung mga actor and actress, tumatanda yan, even nalalaos sila. Kung sasamba tayo ng mga pera, money, pera, kung sasambahin natin ng pera, lugi tayo kasi kunti lang ang ibibigay sa atin ng pera, yun po. Pero kung sasamba tayo ng nasambahin natin si Yahweh, sabihin natin ng limitless Yahweh, si Yeshua, ang mga bagay magiging unlimited din sa atin buhay, yun po. Kaya I will encourage each and everyone na sabayin po natin ang isang supernatural, which is si Yahweh na. Amen. Sapagkat siya lang ang makapagbigay sa atin ng mga ating mga kailangan. Siya lang makapaggabay sa atin. Siya po ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Ang meaning po ng test, tingnan po natin ang letter T kung ano. It stands for T that stands for trust. Yan. Ang po ibig sabihin ng trust, tiwala. Yahweh is testing us if He wants to know if we really trust Him. Talagang titiwala tayo. Isa sa testing ang Panginoon ay trust. Yan. Ang question po ay, do we really trust Yahweh with our whole life? Pinagkakatiwala ba natin ng Panginoon sa ating buong buhay? Isa pang question dyan, do we really obey? Sinusunod ba natin ang ating Panginoong Yahweh? Or hanggang saan natin kaya siyang sundin? So, binigay niyang test ni Abraham. Ayan. Here is a test for Abraham. Yahweh said, take your son. I will take your son. Take your son, your only son. Isang anak niya sa Yahweh. Maganda lang po yung term na binigay ng Bible sa Bible. Binigay niya term dun kay Abraham. Pero kung i-base natin sa term natin ngayon, pwede niya sabihin na patayin mo si Isaac or gilitan mo siya. Diba po? Siguro kung meron pong human rights ng araw, na human rights na po ito. Diba po? Sabi ng Panginoon, i-offer mo sa akin si Isaac, patayin mo ang iyong isang anak. Will you follow Yeshua? Kung kayo ba yun? Will you follow Yeshua even though you do not understand yung mga pinagagawa sa atin ni Yeshua? Kung makipagtalo lang po si Abraham, pwede niya sabihin kay Yahweh, Panginoon, you called me from the land of Ur.
marami kang pinangako sa akin. Pinangako mo sa akin din na bibigyan mo ko ng isang anak. Pero it took a while, matagal kami nagkaanak. Pero ngayong finally na 100 years old na ako, then si Sarah ay 90 years old, we had a son now. Na-imagine niyo po ba yung 90 years old, nagkaroon ng isang anak? Diba po? Kanilang panganay na anak. Meron na pong bonding, meron na silang relasyon, di ba po? Nung time po kasi na yun na hinihingi ng Panginoon si Isaac nila Abraham, siguro more or less around 12 years old na po si Isaac that time. Kaya meron na pong relasyon or bonding sa kanila between Abraham and Isaac. And more so, kung ibibigay ko sa iyo si Isaac, 100 years old na kami. Panginoon, matanda na kami, nagihiraman na kami ng pustiso. Dahil hindi na kami makabuo. Yung pwedeng sabihin ni Abraham sa Panginoon. Pwedeng, merong choice si Abraham to hold back. Do you have all the reasons to hold back, or you have the faith to offer everything? Yan po ang tanong. Pwede sabihin ni Abraham sa Panginoon na hindi siya susunod. Panginoon, hindi po ako susunod. Question po dyan is, what is your Isaac? Have you identified your Isaac sa buhay ninyo? Or who is your Isaac? And when Yahweh said, can you offer Isaac to me? Do we hold back because of many valid reasons? Or do we have the faith to give everything kay Yahweh? Even though we do not understand kung ano yung inuutos sa atin ng Panginoon, amen po. Pero, sabi ni Abraham, question asked, nagtiwala na siya sa ating Panginoong Yahweh. So why we trust Yahweh, it will be put to a test. Abraham was put to a test. Yan, sabi sa next slide. Another thing about worship is excellence, ang letter E. Basahin po natin ang next slide. Then He, ano po yung then He dyan? Siya po ang excellent Yahweh, siya po ang excellent. Take now your only son. Ano po meaning ng only son dyan? Your son Isaac, who is the best, excellent din po yan. Yan po ang pinaka-best na offering ni Abraham sa kanyang Panginoon kay Yahweh, to offer Isaac. Yahweh is asking our best or all best from us. Ang tanong po is, who is your Isaac sa inyong buhay? Or what is your Isaac? Kaya, ang word po na excellent ay nandyan dahil Yahweh has a taste for excellence. Amen po. Meron siyang masarap na panlasa sa excellente. At ang hinihingi ng Panginoon para sa atin ay best, excellent din po. At pinagpapasalamat ko po dahil ang ating Panginoon po ay merong excellent na buhay. Siya'y nabubuhay pa dito sa mundo. Meron po tayong excellent Yahweh. Amen po. Basahin po natin sa next slide, Genesis chapter 1, verse 31. When everything Yahweh created, yan. When then Yahweh saw everything that He had made, and indeed, it was very good. So the evening and the morning were the 6 days. Ano po ba yung dyan? Excellent. It was very good. Nung ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang buong sanlibutan ng universe, ito po ay napakaganda, ito po ay excellent. Nakita ng Panginoon na napakaganda ng kanyang mga nilikhain po. He saw that it was very good, and when Yahweh says very good, it was pleasant. Sinabi ng Panginoon na very good yan, ito ay pleasant, ito ay very pleasing, and it was very excellent. Yahweh has a taste for excellence. Meron siyang magandang pagtingin sa isang excellente. Excellence ang hiningi ng Panginoon ng Old Testament. Excellent pa rin pagdating ng New Testament. Excellent din ang binigay ng ating Panginoon sa next slide.
Kung siya'y nagdedemand ng excellence sa atin, binigay din niya ay excellence. Sino binigay niya? Ang ating Panginoong Yeshua Christ. Kung tatanungin tayo ng Panginoon, Mark, ano ba gusto mong maging mamatay na lang kapalit ng iyong kasalanan? Yung karapat-dapat yung worthy na katumbas ng iyong buhay. Sabi ko sa Panginoon, Lord, baka pwede ang mamatay na lang sa akin ay isang daga, isang maruming daga, yung puno ng rabies. You don't need to send yourself Yeshua Christ para mamatay sa aking buhay kasi ang karapat-dapat lang para sa buhay ko ay isang daga, isang maruming daga. Pwede na pong mamatay yun para sa katumbas ng aking kasalanan. That is enough to die for my sin. Kayo, ano gusto niyo para sa inyong personal na buhay ko? Tingin niyo, ano po kaya magandang kapalit na lang ng inyong kasalanan instead na si Yeshua Christ? Because this is what I deserve. Tingin ko po, ang dagang may sakit, may rabies, yun ang karapat-dapat na mamatay, kapalit lang ng aking buhay, ng aking kaluluwa. But Yeshua did not send a rat. Hindi siya nag-send ng rat. Did not send a dog, a lamb, a lion. He sent Yeshua Christ to die for our sin. Amen po. Yahweh sent His best para sa atin. Gusto niya ibigay sa atin ang best. Binigay niya ang kanyang sariling anak, ang only son niya. Yahweh wants to give us our best because He has given us His best. Sabi sa next slide yan. Nag-i-demand si Yeshua sa atin ng best dahil binibigay din niya sa atin ang best. Is there an excellence in our worship? Meron bang binibigay ba natin ang best natin sa Panginoon pag tayo sumasamba sa Kanya, pag tayo nagpupuri sa Kanya? Mamaya, bibigay po natin yung ating mga offering. Is there a best or excellence in our giving? Sa next slide po, balik po tayo sa word test. In every worship, there is sacrifice. Isipin po natin yun sa lahat ng mga worship natin sa Panginoon. May kaibig ka ang bigay na sacrifice, sakripisyo. In genuine worship, you cannot set aside sacrifice. Meron po tayo talagang pagpupuri, worship sa ating Panginoon, pagsamba. Lagi po itong meron kaakibat na sakripisyo. Amen po, counterpart niya is sacrifice. Pag tingnan natin ang buhay ni Abraham, di ba meron pong sakripisyo. Pag tingnan po natin ang ating pastor na nagre-ready sa kanyang preaching para i-feed ang ating mga kaluluwa, in-nourish, merong sakripisyo. Tayo po dito, pag tingnan po natin ang ating sarili na umattend ngayon dito sa ating bahay-sambahan, meron pong sakripisyo. Amen po. But no matter how big my sacrifices, it will not save me, it will not save us. Amen po. Dahil we are already saved by grace. Amen po. We are already saved by grace. No amount of sacrifices can save. Nevertheless, if I worship, I cannot set aside sacrifice. Pag nag-worship tayo sa Panginoon, hindi natin pwedeng tanggalin dito ang sakripisyo. Amen po. Kasi sa Romans 12 verse 1. Yan. Si Paul po dyan is appealing sa mga taga-Roma. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of Yahweh, that you present your bodies a living sacrifice, fully acceptable to Yahweh, which is your reasonable service. Ano po yung sabi dyan? A living sacrifice, hindi patay. Nagdedemand ng Panginoon ng buhay na sakripisyo, hindi patay na sakripisyo. Habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay nagbibigay ng sakripisyo sa ating Panginoong Yahweh. Amen po. This is our spiritual worship sa ating Panginoon. Sa next slide, what sacrifices have we made for Yahweh? Ayan, tanongin po natin ang ating mga sarili. Ano bang sakripisyo ang naibigay na natin sa ating Panginoon? Ibabalik ko po yung question na, who is your Isaac? Or what is your Isaac? Or what sacrifices have we done or have we made for you or Yeshua? Basahin po natin sa next slide, sa Matthew chapter 22, verse 37.
Yeshua said to him, "You shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Ano po yung key ingredient dito sa verse na ito? Sacrifice. Di ba po? Ang tanong po sa atin ay, sino ba ang Isaac sa ating buhay? Who is your Isaac? Dahil sa next slide, masahe po dyan ay, ang test po ay merong trust, excellence, at meron din pong sacrifices. Yan po ang maganda, pinakamasarap sa lahat, yung pangatlo. Meron pong trait. Sa trust, meron po, sa test, meron pong trait, which is yung blessing. Ano po yung blessing na yun? Tingnan ba sa next slide? Meron po tayong spiritual blessing. Meron po tayong financial blessings. At meron po din tayong physical blessings na manggagaling sa ating Panginoon. Kung ang test na yun ay ating na-overcome. Or when we give a genuine worship sa ating Panginoon, when we understood the importance of worship, meron palang trait itong tatlo na to. Meron palang blessing na naghihintay sa atin if we overcome this test. So when Abraham was about to do his job, nung papatay na niya si Isaac, nung i-offer na niya si Isaac sa Panginoon as a burnt offering, the angel stopped him and said, "Abraham, you passed the test," sabi dyan sa Genesis 22. Then the angel of the Lord, or Yahweh, called Abraham a second time out of heaven and said, "By myself I've sworn," says the Lord, or Yahweh, "because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son." 17, "Blessing I will bless you, and I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gates of their enemies." Yeah, blessing will overflow. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, nag-uumako na pagpapala, kaliwa kanan, taas or baba. Yung pagpapala kay Abraham, in-overtake na siya. Dahil marunong siyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba po mga anak ng Panginoon, ang Diyos, gusto po natin yung ganyang blessings. Amen po? Gusto po natin yung blessings na nag-uumapaw. Blessings na naghihintay sa atin. Ano po ang dapat natin gawin? Kailangan po natin ay pagdaanan yung mga test na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa mga test na ito po yung magbibigay sa atin ng kalinawan, bibigay sa atin ng reminding us na ang mga test na ating pinagdaraanan ay binibigay sa atin ng Panginoon dahil nandiyan siya sa atin. Hindi niya tayo mababayaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po ang significance of worship. Tayo ay manalangin.